Isa sa pinakamalaking park dito sa South Korea ay ang Seoul Grand Park. Samahan nyo na naman kami para sa isa na namang episode, panibagong adventure, panibagong experience. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Alas 7 nga ay umalis na kami ng dorm dahil nga pupunta kami ng Seoul. Sobrang kapal pa nga ng fog dahil halos hindi matanaw o makita ang mga company. After nga namin kumain ay sumakay na din kami ng bus. Sakto naman at hindi na kami nagantay ng matagal kaya kaagad kami nakasakay. Medyo nakakatamad pa nga dahil sa panahon, medyo malamig. Dito nga kami sa May Ansan sasakay ng subway papuntang Seoul Grand Park. Ito ang kasama ko ay nag-recharge muna sa kanyang T-Money card na ginagamit sa mga transpo. Dito kasi sa South Korea ay hindi uso ang cash na pangbayad kundi card ang ginagamit dito. Sobrang convenient at hindi hassle. Ilang sandali pa ay nakarating na din kami ng Seoul Grand Park. Hindi naman ganun kahaba ang biyahe, more or less nasa 40 to 45 minutes lang. Madali lang naman mahanap ang Seoul Grand Park dahil dito ka mismo bababa ng station kapag nakasakay ka ng subway. Kailangan mo lang lumabas sa exit at makikita mo na yung park. Paglabas mo nga ng station ay sasalubong sa iyo ang malawak na kabundukan, nagtataas ang mga puno na nakakamanghang tingnan. Makikita mo din ang mga namumukadkad ng mga tulips sa paligid. Sa paglalakad nga namin papunta sa loob ng entrance ng park ay madami kami nakakasabay. Karamihan ay may mga kasamang bata. Ito kasi ang perfect na pasyalan para sa mga bata. At isa pa, sobrang lawak ng park kaya hindi ka maboboard. Pansin ko nga rin na karamihan sa mga nandito ay may mga dalang pagkain na tila magpipiknik sa loob. Kami nga lang ang walang dalang baon. Bago nga tayo pumasok sa mismong park ay kailangan natin kumuha ng ticket dahil nga may entrance fee. For adults, meron silang ino-offer na combo which is 14,500 won. Kasama na yung entrance fee, plus ride sa elephant train, and yung ticket para sa skylifting. 9,000 won kapag mga teenager, 8,000 won kapag mga bata at 6,200 won para sa mga infants. Pwede ka naman hindi kumuha ng combo package. Kailangan mo lang magbayad ng entrance fee sa mismong zoo na 4,500 won. Kapag gusto mo naman sumakay ng skylifting for experience, ito ay nagkakalaga ng 10,000 won. Ito nga yung elephant train na sinasabi ko sa inyo. Ihahatid kayo nito sa mismong entrance ng zoo dahil may kalayuan din kapag nilakad. Habang nakasakay ka nga dito ay ma-enjoy mo din naman ang mga views dahil nga bago sa paningin natin. Yung magandang tanawin na usually sa online ko lang nakikita. Ang daming ang tao. Yung iba nakasakay sa elephant train at yung iba naman ay naglalakad lang. Sobrang perfect kasi ng lugar na to for family picnic dahil napakalawak at marami mga puno na pwede mong silungan. Maglatag ka lang ay ma-relax ka na. Hindi nga lang kami handa ngayon dahil ang pinunta namin dito ay mag-ikot-ikot at dalawin ang mga kamag-anak natin. Pagkababangan namin ay talagang namangha kami dahil sa napakagandang atmosphere. Madami na ding mga tao ang pumapasok kaya wala na kaming sinayang na sandali. Kaya pumasok na din kami. Kumuha nga kami nitong map para mag-guide kami sa loob dahil sabi ko nga, sobrang lawak nito. Siyempre, nasa zoo tayo kaya mga iba't ibang uri ng hayop ang makikita natin. Tara! Eto ang kasama ko, tamang tingin lang sa mapa. Sobrang lawak nga kaya hindi namin alam kung saan kami mag-uumpisa. Maliban kasi sa mga hayop ay mapapansin mo din ang mga nagtataas ang mga puno. Iba't ibang klase kaya sobrang nakakahinga ng maayos. Hindi pa nga kami nag-uumpisa ay busog na agad ang mga mata namin dahil nga sa napakaaliwalas ng kapaligiran. Unti-unti na rin kami nakakita ng mga hayop na bago sa paningin namin. Sa totoo lang, habang pinagmamasdan ko sila ay hindi ko mapigilang malungkot. Kahit na nakapagbibigay saya sila lalo na sa mga bata. Nakakalungkot lang dahil hindi naman ito ang kanilang kinagisnan na supposedly ay dapat nasa gubat sila o sa wildlife at hindi nakakulong. Hindi rin naman kasi sila ligtas pag nasa gubat dahil madami na ang aso. Kaya kahit na hindi man natin gusto ay kinukulong na lang sa mga zoo upang maalagaan at mabantay ng maayos. Mababakas mo din kasi sa mga mata nila na hindi sila masaya dahil nga hindi sila malayo nakakagalaw dahil maliit lang ang espasyo na nakalaan sa kanila. Hindi pa nga kami nakakalayo ay madami na agad kami nakikita. Madali lang naman kasi mag-ikot dahil may dala kaming mapa. Dito nga ay nadaanan nga namin ang mga kamag-anak natin. Sarap ng buhay, walang iniisip. Halos marami nga sila dito, iba't ibang klase, may gorilla pa nga kaya lang mailap. Isa din kasi ito sa agaw atensyon sa park lalo na sa mga bata. Talaga namang mababakas mo sa mga mata nila na talagang masayang-masaya sila. Pumasok nga din kami sa loob na parang museum kung saan may counting history tungkol sa pinagmulan natin. May mga trivia din sa loob na kapupulutan mo ng aral. Sa loob din ng museum ay makikita mo sila ng malapitan. at natanging salamin lang ang pagitan. Sa
Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag dahil sa nakikita ko sa kalagayan nila. Kung sa gubat, mga baging at mga puno ang kinakapitan nila, dito ay mga tali tapos mga bakal. At isa pa, sementado pa. Paano na lang kaya kung tag-init? Eto nga pala yung skylifting na sinasabi ko sa inyo na talaga namang agaw atensyon din kapag naglalakad ka sa loob ng park. Napakaganda din naman kasing tingnan lalo na siguro kapag nakasakay ka sa taas. Kitang-kita siguro ang buong kabuuan ng park. Pumasok nga din kami dito sa may botanical garden kung saan makikita ang mga iba't ibang halaman mula sa iba't ibang bansa, mula sa tropical hanggang sa western countries. Sa totoo lang, karamihan bago sa paningin ko. Grabe. Yung mga nakikita natin sa mga movies, meron din dito na I never imagine na makikita ko rin in person. Maliit lang yung botanical garden pero sobrang sulit once na pumasok ka sa loob. Sayang nga lang at hindi ako mahilig sa halaman kaya hindi ko masyadong na-appreciate. Kaya yung mga mahilig sa halaman dyan, puntahan nyo na to tapos kuha kayo. Uy, bawal yun. Dito naman sa area na to ay makikita mo yung mga halaman na mula sa tropical country gaya sa atin. Ang dami nga, halos hindi ko mabilang. Nagulat pa nga ako na makita ko yung puno ng saging. Marami ding pamilyar sa akin na hindi na bago. Sobrang nakaka-refresh lang dahil buhay na buhay ang mga dahon at talagang napakagandang tingnan. Sobrang habang nga nang iikutan mo once na pumasok ka sa botanical. Hindi ka rin maboboard dahil ang dami mong makikita ng mga halaman. Madami ka din makakasabay sa pag-iikot sa loob. Tinignan nga din namin yung mga carnivorous na mga halaman. At ngayon ko lang din nalaman na meron palang ganun. Minsan kailangan din natin mag-explore sa mga halaman para hindi tayo mapag-iwanan. After nga namin sa may botanical garden ay dito naman kayo pumasok sa may Asian jungle kung saan may mga poster na nakasabit na nagpapakita ng iba't ibang uri ng hayop na makikita sa mga Asian countries. Parang ang exhibit ang dating dahil more on picture lang ang makikita mo. Sunod naman na tinungo namin ay ang Snake Museum kung saan makikita yung mga iba't ibang uri ng ahas mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Minsan nga tanong ko pa kung totoo ba dahil ang liit ng espasyo nila. Madami ka pang pwedeng makita kapag nag-ikot-ikot ka sa buong park. Nakakapagod nga lang dahil malawak. Marami ding pahingahan dito kung gusto mong magpahinga. Kung pagod ka na sa kalakad. Kung nagugutom ka naman ay marami na mga convenience store sa paligid na pwede mong bilhan. Gaya sa amin wala kayong baon kaya more on bili kami. Nagpahinga muna kami sandali dahil nakakapagod. Imagine 3 hours na kami nag-iikot sa loob tapos di pa namin napupuntahan lahat. As in malawak talaga siya. Yung iba nga may dalang panlatag tapos may dala silang pagkain kasama yung family nila. Halos nga karamihan ay may mga dalang bata. Ito kasi ang kilalang pasyalan dito sa South Korea. At eto na nga ang inaantay namin, ang ma-experience ang skylifting. Grabe, sobrang ang sarap sa pakiramdam. Sobrang sulit dahil ang ganda ng mga views kapag nakasakay ka. Wala kang masabi dahil mas nakafocus lang ang mga mata mo sa mga tanawin. Kitang-kita ang kabuuan ng park. Mas lalong gumanda. Hindi ka na din lugi sa pagsakay dahil yung experience pa lang habang nakasakay ka sobrang worth it. Ako na nagsasabi. Hindi nga lang isang beses kaming sumakay ng skylifting kundi 2 beses pa. Dahil sabi ko nga, baka wala nang next time. Paminsan-minsan deserve din nating pasayahin ang mga sarili natin. Sabi nga ni Chinkitan, mag-travel tayo hanggang may chance pa tayong libutin ang mundo dahil ang pera ay kikitain pa ulit. Pero ang mga alaala ay maaring hindi na maulit. Anyong!